Ang laban kay Casimero ay mas delikado sa mata ng mga analyst. Kilala si Casimero sa kanyang kakaibang anggulo sa pag-atake, unpredictable rhythm at knockout power. Sa isang punto de vista ng isang boksingero na nagpaplano ng kanyang future, ang pagkatalo kay Casimero ay maaring magdulot ng malaking setback na walang kapalit na titulo. Samantalang kung matalo siya kay Nick Ball, ito'y laban sa isang reigning world champion at kahit matalo, hindi masisira ang reputasyon niya bilang isang world-class challenger. May isa ring mas personal at malalim na dahilan, ang ligasiya. Kapag natalo ni Pierce si Nick Ball, siya ay magiging world champion sa WBA, ang recognition na maaring magbukas ng daan sa mga mega fight sa mga elite names tulad nina Ray Vargas, Brandon Figueroa o Lee Wood. Sa kabilang banda, ang pagkapanalo kay Casimero ay hindi automatikong magdadala sa kanya na ganong antas na prestige, lalo na't si Casimero ay hindi ngayon nakarank sa WBA featherweight sa kasalukuyan. Hindi rin natin pwedeng kaligtaan ang papel ng mga promoters at boxing politics sa ganitong klaseng desisyon. Si Elijah Pierce ay kasalukuyan na may deal sa Viva Promotions at konektado sa ilang US-based managers. Si Nick Ball naman mga kwento ay hawak ng Queensberry Promotion ni Frank Warren na aktibo sa pagbuo ng mga world title fights sa Europa. Ang pagkakaroon ng working relationship sa pagitan ng mga promoters ay malagang salik para mapabilis ang negosasyon.